Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every
Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Good evening once again. We are back to share the gospel, to tell the truth, nang walang obligasyon na magbigay ng 10% or any donation sa sharing na to. Nandito tayo kay Brother Rasha, ang ating kaibigan at kakontra sa faith. At ito ay kailangan na pag-uusapan ng maayos, nagkakaintindihan, dahil ang sinusunod natin ay ang Bible. So sa Bible, marami tayong mababasa, marami tayong makukuhang idea, marami tayong makukuhang iba't ibang kaalaman. Pero ang importante sa pag-iintindi sa Bible, number one ay yung alamin mo kung ito ay para sa'yo at alamin mo ang buong context ng babasahin mo. Aalamin mo kung bakit sinabi yon, kung anong panahon, ano ang purpose ng mga itinuturo sa Bible. So ang topic natin ngayon ay ibibigay sa inyo ng pastor na super cute pa rin, ang tunay na evangelist pagdating sa salvation, at ako ay pastor sa iba. At sinasabi ko lagi, ako ay brother sa lahat dahil itong message na to ay para sa buong mundo na hindi nakakaintindi ng ganitong klaseng aral. Ito ay wisdom sa understanding ko na itong ibibigay ko sa inyo ay pinag-aralan ko by context. The truth about speaking in tongues. Kalimitan sa nakakaalam ng speaking in tongues or speaking of tongues ay ang salita na hindi naiintindihan. Ang mga example niyan ay, magbigay nga tayo ng example, hindi ako nakapag-ready, but I just realized speaking in tongue, speaking in tongue, speaking in tongue. Hindi ko na i-ready, sorry mga kapatid. Speaking in tongues, prayer. Okay, speaking in tongues, prayer. Let's go get some example, okay? Like this guy here, okay? Asking the Holy Spirit for the tongues to be stirred up within you. This guy here. So, okay, so watch to the end. This man is a Baptist minister. Baptist minister. So, let's see. To the end. Go ahead. Like and subscribe for more. So, nakikita niyo yan. Yung nakikita niyo na yan ay, they called it speaking in tongues. Nakikita niyo yan nakikita ko yan kay Eddie Villanueva, of course, si Siki Buloy ay nagsalita din yan. United Pentecostal Church, sila ay nagsasabi na
until you speak in tongues, hindi mo makakamit ang Holy Spirit. So ang practice na ginagawa nila is trying to explain to you at gayahin mo sila na ang speaking in tongue ay magkakaroon ng connection sa iyo sa Panginoon. So, unang-una, pinag-aralan natin na ang pagbaba ng Holy Spirit sa iyo ay from the Gospel of Paul. Pinag-aralan natin yan kahapon, ang born-again Christian versus Antichrist born again. So, nakita natin ang pagkakaiba. At sinabi ni Apostle Paul, if you believe this gospel of salvation, you will be sealed with the Holy Spirit. Iyon ang tinatawag na being born again as a new creature from your faith na ginawa ni Jesus Christ. So sa kanila, kung makikita mo yung aral nila, na Christian to ha, they have their own Jesus. If they have their own Jesus na iba sa Jesus ni Apostle Paul, sabi ko sa inyo, sila ay Antichrist. May katotohanan ba ang sinasabi nila about speaking in tongue? Yes, merong katotohanan. May katotohanan ba na ang pag nagsalita ka ng speaking or that kind of language, ito ba ay makakamit mo ba ang espiritu? The answer is no. Ngayon, meron bang espiritu na pinadala ang Diyos during that time of speaking in tongue event, which is the day of Pentecost? Yung day of Pentecost, iyan ay promise ni Jesus Christ na padadalahan ko kayo ng spirit. At itong spirit na to is gift. Gift yan, yung spirit na yan. So pagdating yan, ganito ang gagawin nyo sa buong mundo. So ang question dito, what is the truth about speaking in tongue? Can we just believe them na flabbergasted and then you have the spirit? Or would you rather join me and read the context of the Bible about speaking in tongue? So ayan ha, magiging medyo marami tayong babasahing verses dito. Itong event na to ay nasa Acts 2. Itong nasa Acts 2 na to ay wala pa si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay tinawag sa Acts 9. Book of Acts or Gawa ay historical book na itinuro ay na isinulat ni Luke na sasabihin ng ginawa ni Jesus Christ sa book of Matthew, Mark, Luke, and John. Ipinapahayag niya dito nung mamatay at na-resurrect siya at ano pa ang mangyayari sa Christianity. So ito ay in line sa mga nangyayari. This time, wala pa si Apostle Paul. Eto na, magbabasa tayo ng maraming Biblia. Pipilitin ko na maipaliwanag sa inyo ng maayos kung ano ang speaking in tongue. Okay? Acts 2:1. And when the day of Pentecost, was fully come, they were all with one accord in one place. Nung dumating daw yon, nang dumating ang araw ng Pentecoste or Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. And suddenly, sa 2, there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Sa Tagalog, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinauupuan. Yung hangin daw na yon. Sa 3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire. I'm going to explain a little bit of this. And it sat upon
each of them. Sabi, at sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, kawangis like fire, na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Now, kuha tayo ng cloven tongues like as of fire. So, sa mga nagtuturo ng speaking in tongues, kagaya ng UPC, kagaya ng pinakita ko sa inyo, whomever preacher believe about speaking in tongue, yung sinabi dito na cloven tongues like as of fire, akala nila yung fire na yon ay literally fire. Like as fire, ibig sabihin parang apoy, yung rushing wind. Kaya ang pinagdadasal nila, sinasabi nila sa mga pastors, bless me with that fire. Bless me with that fire. I-bless nyo sa akin yung fire. Mali yan, ha? When you use that fire, iyan ang impyerno. Iyan ang susunog sa mga maruruming bagay. Iyan, apoy na yan ang gagamitin sa lake of fire. So, iyan ay hindi blessing. Okay? Gusto ko lang ma-clear yan. So, 4. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak. Okay, eto na, lumalapit na tayo sa the truth about speaking in tongues. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. Began to speak with other tongues, okay? They spoke. After they received the Holy Ghost, they began to speak other tongues, di ba? Nagsalita daw sila. As the Spirit gave them utterance. At ito ay inalaw ng Spirito. Okay. Sa Tagalog, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Nakita niyo na ba ang speaking in tongue? Nakita niyo na ba ang sagot ng Bible sa speaking in tongue? Sa Acts 2:4, nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Yun pala ang speaking in tongue. Yun pala ay salita ng iba't ibang wika. Okay? So, alam niyo na ang speaking in tongue, hindi yung, ito na ang Holy Spirit. Bumaba ang Holy Spirit sa iyo. Ikaw, nasa iyo na ang Holy Spirit. Ano sabi? Takbo-takbo sila, di ba? Ba, nagtatakbuhan sila. So, the Bible says, nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. So, ano yung speaking in tongue? Iba't ibang wika. Di ba? Iba't ibang wika. Tuloy natin. Ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Binigyan daw sila ng power ng Espiritu. Sa 5. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Kumbaga, ano ang nakasaksi? Ano ang nakakita ng iba't ibang wika? Ano or sino ang nakasaksi ng speaking in tongues equals to iba't ibang wika? Ito daw. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso, na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Ano nangyari ng time na yon? Nasaksihan ng buong mundo, buong iba't ibang bansa sa ilalim ng langit, yung event na yon. So lahat ng wika nung panahon na yon, nasaksihan nila ang speaking in tongue. Okay? Medyo may clarity na ba?
Sa 6, now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. So speaking in tongue, sa Tagalog, ito nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanilang narinig ng bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. Di ba? Ang kanilang sariling wika. Ano yung speaking in tongue? Nasasabi nila ang kanilang sariling wika. For example, ako ay ipinanganak sa Amerika, for example. Pilipino ako. Ang nangyari, hindi ako marunong magtagalog kasi hindi ako lumaki dito, walang nagturo sa akin, Pilipino ako. Ngayon, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, hindi ako makapagsalita ng Tagalog. At alam yon ng mga tao na hindi kasi doon ako lumaki. Now, nung ako ay nagsalita, nadinig nila, nagsasalita ako ng Tagalog. So, iyon yung pagtataka nila na, oops, ang pastor na cute, hindi nagsasalita yan ng Tagalog. Pero ngayon, nagsalita siya at naiintindihan ko. So, yung sinabi ko, kung ano man yun, naintindihan nila in Tagalog. Kaya, I speak in tongue. Pero ano yung ginamit kong salita? Hindi, ganun. I speak my own language na naintindihan nila. So, ano yung speaking in tongue? Ano yun? Wika. Ano yung wika? Salita ng buong bansa. Okay? Yun ang speaking in tongue so far na nakikita natin. 7. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all this which speak Galileans? Hindi ba mga Galileans to? Hindi ba ang lingwahe nila ay Galileans? Sa Tagalog, at silang lahat ay nangagtaka at nagsipang gilalas na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Ibig sabihin, yung mga pinuspos ng Holy Spirit ng Panginoon na nagsalita ng iba't ibang wika, iba't ibang lingwahe ng buong bansa, sabi nila, nakakapagtaka. Hindi yan nagsasalita ng ibang wika. Hindi yan nag-i-speaking in tongue. Equals to, hindi yan nagsasalita ng ibang wika. Bakit ngayon nagsasalita na sila ng ibang wika? Di ba? So they marveled, nagtaka sila. They were really surprised, di ba? So what is speaking in tongue? Yun ba? Yun ba? Sana nakikita nyo na, ha? Sa 8. And now, and how hear we every man in our own tongue wherein we were born. So itong mga tao na to, sa Tagalog, at bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Doon tayo nagsimula, pero dito tayo nabuhay. Bakit natin sinasabi yon? Bakit natin sinasabi yung ganung lingwahe hindi naman natin kinalakihan? Bigyan ko na kayo ng gist. Kasi pag nagpunta ang isa sa apostles na doon nanggaling, pag nagpunta sila doon, they can share the gospel. They can share the word in their language, in their tongues. Hindi pupunta kung sino mang apostle na kasama nila na hindi siya magsasalita doon ng ganyang klaseng speaking in tongue. Pupunta siya doon sa original place na pinagkasilangan niya at magtataka yung mga tao doon, sasabihin nila,
Kaya ako ganito ay dahil sa gift of the Holy Ghost na binigay ni Jesus Christ na ipinahahatid sa inyo ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya niyo ko naiintindihan, kaya I'm speaking in tongue to my original language para maintindihan nyo. Yun yung message ng speaking in tongue. Di ba? So sana nagkakaroon na tayo ng konting intindi ha. Eto, sa 9, Acts 2, verse 9, nakita nyo, verse by verse, context ng speaking in tongue. Sa 9, Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and in Cappadocia, in Pontus, and Asia, ito na yung sinasabi ko na they are speaking in tongue. Ito yung mga lingwahe na sinasabi nila. Sa Tagalog, tayong mga Parto at ang mga Medo at ang mga Elamita at ang mga nanahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa sa Phrygia, Pamphylia, in Egypt, and in parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes. Sa Tagalog, yung sa Phrygia, Pamphylia, Egypto, blah, 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 blah. 11. Cretes or Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Yung mga sinabi kong bansa at salita noon, ito ang sabi sa 11. Mga Cretense at mga Arabe ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. So, what is the truth about speaking in tongue? Ito ba ay wika na hindi maintindihan? O ito ba ay wika na salita sa buong bansa nung panahon na yon para sa purpose na yung grupo ng Pentecost group, the day of Pentecost about the Holy Spirit, when they go around the world, they have the gift of tongues. So what is that gift of tongues? Pag pumunta sila sa Egypt, they can speak Egypt language. Pag pumunta sila sa Arabia, Mesopotamia, Phrygia, Pamphylia, sa Egypt, pag pumunta sila doon, they know their languages. Alam nila ang language ng pupuntahan nila. So, ano ang speaking in tongue? What is the truth about it? Iyon ba yung word that cannot be uttered? Or word the Spirit allowed it to utter na pwedeng bigkasin? Sana nakita niyo to, no? Sinabi ko kanina, wala dito si Apostle Paul. Apostle Paul ay wala pa dito. So, ano nangyari? During na siya ay nagtuturo, nagpipreach ng gospel, maraming nag-i-speaking in tongue. Shandala, shandala, shandala. Talunan ng talunan, di ba? So, sa mga antichrist, ito ang kanilang speaking in tongue. Sandali tingnan pa natin yung speaking in tongue para makakuha tayo ng ibang flavor, ano? Give me 1 second. Kasi, ang nangyayari sa inyo,
Pastors. Tingnan ko lang, saglit mga kapatid, pasensya na kayo. Speaking. Wait lang ha. Ito ba 'to? I hope this is once being done for all this time. Okay, tongues activated. Sorry. Okay. Tingnan natin 'to ha. Let's see. Sure, there you go. You got it. Boom. Boom. Fire's on you. Boom. Binig nyo? There you go. She got it. The fire is on you. So saan niya kinuha yun? Ayun yung Holy Ghost, cloven tongue, rushing winds, like fire. Mabilis. Oy, there you go. Nakita niya. Ayun, dumating daw yung Holy Ghost. Kasi yung Day of Pentecost, you can visualize yung rushing wind na yun like fire. Pero may nagsabi, ayun, there we go. Ayun yung like fire, di ba? So, kapani-paniwala ba yun? So, anong lingwahe ang sinasabi ng mga nakapaligid sa kanila? Anong lingwahe yun? What kind of language or wika na sabihin sa buong mundo? Ano yon? Hindu ba? Ano? Chinese ba? Ano? Or Ilocano ba? Kapampangan ba? Anong sinabi? Wika na hindi mo malaman, di ba? Hindi mo malaman. Tingnan pa natin 'to isa. Nagsalita yung babae. Sabi naman pastor, that's the power of God. She got the Holy Spirit. So, where is the gospel na magseselyo? Where is Paul? Where is the blood? Pero sabi niya, ay, itin natin. She just received the gift of tongues. What gift? Anong lingwahe? Anong wika? Saan yung babae na yon magpi-preach para sabihin, I have the Spirit of God? Yung witness around the day of Pentecost, they were marveled na, hindi ba mga Galilean sila? Hindi ba, hindi naman nila sinasabi yung wika na yon? Bakit ngayon nagsasalita sila ng iba't ibang wika? Cyrene, Pamphylia, Egypt, they speak in tongues. So ano yung speaking in tongue? Spoken, written language. Ito ay salita na nasusulat. Ito ay wika na naiintindihan. So iyan ang speaking in tongue. So dahil dumadami yung mga nagtuturo ng ganitong klase, we have some time. Different sounds of the gift of tongues. You want to pray in tongues? Lift your hands. Close your eyes. Light your tongue fire. Close your eyes. Lord, release that sound. Pentecostal Church, nagbibigay sila ng espiritu. Diba? Anong sabi ni Apostle Paul? Before I get to Apostle Paul teaching, eto ang sabi niya,
sa warning sa atin sa 2 Corinthians. By memory na lang, quick lang. Sabi sa 2 Corinthians, natatakot ako, I fear. Nangangamba ako na baka kayo ay matuso ng ahas na tumukso kay Eva. Natatakot ako sa katusuhan ng ahas na yan, baka kayo ay madaya. Pagdating sa 4, kasi may darating na magdadala sa inyo ng pangangaral ng ibang Jesus. May darating sa inyong magtuturo sa inyo ng ibang espiritu. May darating sa inyong magtuturo ng ibang ebanghelyo, which is the gospel of salvation, na nandito sa gospel of salvation ang Spirit of God. Wala sa speaking of tongue. Yung pastor na yon at ang mga UPC, when they sandala, you have the Holy Ghost. There is fire. Nandun ba kayo? So kung nandun kayo, it's time to leave the church. It's time to leave. So, may time tayo, babasa tayo ng ilang verses, ipinaliwanag ni Apostle Paul, again, si Mr. Cute na pastor, pag nagturo sa inyo is by context. Kung ano yung sinasabi ng chapter, anong panahon, at ano ang dapat gawin. Nung time na yon, sa the day of Pentecost, hindi kasama itong mga pastors na to with that gift. Hindi kasama. Ano ang purpose ng the day of Pentecost? Para maibalita ang gospel na ituturo ni Paul sa mga apostles sa buong mundo na nakakaintindi ng iba't ibang wika na magpipreach sa kanila ng lingwahe. Lingwahe yon. Kung sa China ay hindi ako marunong mag-Chinese or salita nila, pag ako ay may gift of tongues, pagdating ko doon, I can share the gospel na maiintindihan nila. Tingnan nyo yung cute, Pilipino, ang galing mag-Chinese. Naintindihan nila yung sinasabi ko. Iyon yung gift of tongue. Iyon ang speaking in tongue. Hindi yung mga pinagsasasabi nitong mga to. Anong spirit yan? Ibang Jesus yan. Diba? So let's go to the detail. Bigyan natin ng konting flavor kung paano ipinaliwanag ni Paul, again, ang ating apostle, ano ba ang dapat gawin sa speaking in tongue. Ngayon, sa panahon natin, as the believers, yung true believers. Sana nakikita niyo yung kayo ay naloloko ng mga pastors na yun. Ay, nako. Thank God na nakita ko yung mga ganitong message. Thank God na naibibigay ko at na-share sa inyo ang wisdom ng katotohanan about yung fruit at kung paano intindihin ang Bible. Ewan ko kung ganito silang mag-explain. I don't know that. Ewan ko kung nag-i-explain sila ng pabor para sa inyo. Hindi ko alam yan. Pero I know myself na ang ibinibigay ko sa inyong explanation ay pabor sa inyo. Why? I have no gain. Sabi ko, ito ang platform at ito ang sharing na walang money involved. Wala. Pero sa kanila, pagagalingin ko kayo, let the devil get out of you. In Jesus' name, get out. Let's speak. Speak in tongue. The gift of the Holy Ghost is in you. Let's see the fire. Di ba? Ganon. Di ba? So, eto na si Paul. Nung nangyari yon, wala pa si Paul. Chapter 2, chapter 3, chapter 4, hanggang 9. So, nakita ni Paul kung paano ginagawa ng mga wrong Jesus, wrong spirit, wrong gospel, yung speaking in tongue. Nakita ni Apostle Paul yan, kaya winarningan tayo na mag-iingat kayo.
may darating sa inyo na ibang Jesus, ibang spirit, ibang gospel. So about speaking in tongue, ito ang sabi niya sa 1 Corinthians 14, at marami to, kaya I'm gonna try to explain it to you in or by context, so sana maintindihan nyo. Oh my goodness, here we go. 1 Corinthians 14:1. Follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that you may prophesy. Rather, you may prophesy. Ang key word dito is prophesy. Ibig sabihin ng prophesy is tell the truth na maiintindihan ng kasama mo or the world. Sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanaasin, pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na kayo'y mga kapanghula. Mag-prophesy. Prophecy. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him. Oh, wow. Explain ko to sa inyo. Explain ko to sa inyo. Ginagamit to ng mga Pentecost. Sabi dito, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao. Kita nyo, mali ang Tagalog. Oh. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita. Tingnan nyo yung Tagalog, ha? Sapagkat ang nagsasalita ng wika. Pero ang sabi sa English, kaya delikado, kaya binabasa ko yung English. Tingnan mo yung English. For he that speaketh in an unknown tongue. Ano yung unknown? Hindi kilala. Hindi alam. Di ba? Hindi alam na tongue. Hindi alam na wika. Di ba? So dito sinabi, sapagkat ang nagsasalita ng wika. Dapat sinabi, sapagkat ang nagsasalita ng hindi kilalang wika. Di ba dapat ganun? Hindi kilala. Ay nako. Ay hindi sa mga tao nagsasalita, kung hindi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kaniya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Ito na, dito papasok yung ginagamit nila na ganito. Pag nasa loob kayo ng simbahan ng mga nag-i-speaking in tongue, meron kayong nakikita ng iyon yung unknown tongue. Iyon yung speaking in tongue nila, unknown tongue na walang nakakaintindi. Walang nakakaintindi. Pero sabi ni Paul, ang nagkakaintindihan lang daw noon ay sila at ng Diyos. Yun yung ginagamit nilang excuse doon. So ngayon, sabi ni Apostle Paul, mas maganda kesa sa ikaw ay kumuha ng gift of tongues, mag-prophesy ka. Ibig sabihin, kailangan may pagpatotoo. Kasi may rule ang speaking in tongue sa church. May rule yan. May rule. So, pag hindi natin inabot dito, but at least nakita niyo na, ang speaking in tongue ay unknown tongue pag walang nakakaintindi. Walang nakakaintindi, sila lang daw ng Diyos. May advice dyan si Paul. Kung ganyan, ha? May advice si Paul sa mga ganyan. Ito na, sa 3. But he that prophesieth speaketh unto men to the edification and exhortation and comfort. Pero yun daw, nagpa-prophesy. Ibig sabihin yung nagsasabi ng katotohanan sa Bible or nag-e-explain ng sinabi, na-edify yung mga tao. Ibig sabihin ng edify, na naiyaangat, nalilit ang kanilang paniniwala dahil mayroong katotohanan ang sinasabi niya para sa lahat. Hindi yung nakikipag-usap siyang mag-isa sa Diyos, hindi mo naman malaman kung ano yung sinasabi. Diba?
Ito pala hindi ko natapos to sa 2. Speak unto, yung sa 2 ha, hindi daw, for he that speaketh in an unknown tongue, speaketh not unto men, but unto God. Unto God, ibig sabihin, sa Diyos daw nakikipag-usap. Mayroong colon, ipanaliwanag niya. For no man understandeth him. Wala daw makaintindi sa kanya. Semicolon. Ito ang sabi ni Paul doon, inadvisean niya. O hindi inadvisean, ito ang ibig sabihin ni Paul. Howbeit in the spirit, he speaketh mysteries. Sa Tagalog nito, kundi sa espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga. Walang intindi, wala. Kung ano yung sinabi niya, ito ay misteryo na hindi natin alam. Wala tayong alam. So sabi ni Paul, kung ganito, you'd rather prophesy. Yung may nakakaintindi, para kung nandoon ka sa loob ng church at nadinig mo yung katotohanan, may-exalt ka, makakatawag ka sa Diyos. Pero daw pag gano'n ang maririnig mo, hindi makaka-edify. Hindi makakatulong sa congregation. Yun ang sinasabi ni Paul. Jump tayo ng 3, punta tayo sa 4. Sabi niya, he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. He that speaketh an unknown tongue edifieth himself. Sa Tagalog nito, ang nagsasalita ng wika, yun na naman, hindi sinabi yung unknown. Ang nagsasalita ng hindi, dadagdagan ko to, ang nagsasalita ng hindi kilalang wika ay nagpapatibay sa sarili. Para lang daw sa kanya yon. Para lang sa kanya yung sinasabi niya, para sa kanya lang. Hindi para sa inyo, doon lang sa nagsasalita. Ngunit, sa English, but he that prophesieth edifieth the church. Ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. So, anong sinasabi ni Paul? I-separate mo yung hindi mo maintindihan, mas maganda yung naiintindihan. Para maintindihan, makikinig, at makita nyo na na-edify ang church, di ba? Nagpapatibay sa church, sa 5. Sabi sa 5, ito na si Paul ha, sabi ni Paul, I would that you all spake with tongues. I would that you all spake with tongues. Sabi niya, I would. Paano sinasabi niya? Gusto ko sana. Hindi, may Tagalog naman to eh. I would that you all speak with tongues, but rather that you prophesy. Then he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. So kung magi-speaking, gusto ko kayo lahat, sabi, Tagalog na, ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika. Datapat lalo na ang kayo'y magsipanghula at lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay magpatibay. Ibig sabihin, kung meron mang magsasalita doon ng tongues or ibang wika or ibang kung ano man sa sarili niya, kailangan daw may mag-interpret. Kailangan daw may mag-explain para ang mangyari ay magpatibay sa iglesia. So, kung makikita nyo, negative yung sinasabi niya sa speaking in tongue. Kasi, walang value sa church. Walang value yan. Dahil siya lang ang na-edify, hindi pa naman natin alam ang sinasabi, it's mystery. How many times kayo nagpunta sa church nila, doon, doon. Pero tanong mo, ano sabi? Ano sabi nila? Ano sabi nila? Walang magsabi, di ba? Kung ikaw ay Christian o kung ikaw ay invited guest nila, ano gagawin mo? Mga loko-loko to, di ba? Kakatakot dito. Sa 6, now, sabi ni Paul, sinabi na niya, yung speaking in tongue na mag-isa, na hindi maintindihan ang sinasabi, Diyos ang kausap niya at iyan ay mystery. So, is it positive or negative?
It's both. It could be positive, it could be negative. Why? Sabi ni Paul, kailangan kung gagawin mo yan ay may interpret para yung nakakarinig sa church may edify. So ano ibig sabihin? Kung magsasalita ka ng ganyan, umalis ka na lang. Kasi ikaw lang naman ang na-edify. So umalis ka na lang kasi nakaka-distract ka dito sa congregation. Pero kung sasabihin mo yan, one must interpret para sa pagpapatibay ng church. Sana nakukuha niyo na yung wisdom. Ha? Galing kay Paul to. Sa 6. 1 Corinthians 14, ha? It's all about tongues. Pero Acts 2, 1 through 8, pinaliwanag kung anong-anong mga wika. Pero dito, kinokorek na ni Paul yung mga Pentecost ngayon na hindi sandala, hindi ganyan. Sabi sa 6, now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? Except, wait lang ha, may tumawag. No. Oh, nawala lang ako ha. Tapusin ko lang tong few more minutes and then we'll get some questions. Sa 7 or sa 6, sabi sa 6, now, brethren, if I come unto you, speaking with tongues, what shall I profit you? Except I shall speak to you either by revelation or by knowledge or by prophesying or by doctrine. So sa Tagalog, ito sabi, ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangan sa akin? Ibig sabihin, kung alam ko tong Phrygia, kung alam ko tong or Greek, kung alam ko tong Arabia, kung alam ko to, kung alam ko yung Mesopotamia, kung alam ko yung mga iba't ibang wika, sabi ni Paul, ngayon mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na magsalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangan sa akin? Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag o ng kaalaman o ng panghuhula o ng aral. So kung titingnan mo, yung mga wika na ipinakikita sa inyo ng mga UPC, yung mga Pentecost na yan, na nasa iyo daw ang Espiritu, sabi ni Paul, kung ako magsasalita sa inyo ng iba't ibang wika, anong makukuha nyo? Wala, di ba? Wala kayong makukuha. Kasi ang pinopoint nyo dito, walang value yung speaking of tongue kung hindi mo ibibigay ang dala niyang gospel, ang dala niyang kaligtasan. So yung church na pinakita ko sa inyong example, pinareceive ng pastor yung Holy Ghost by just shandala. Asan ang blood doon? Nasaan si Apostle Paul or Apostle Paul Gospel? Wala, di ba? Sa 7. And even things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds. How shall it be known what is piped and harped? So sinasabi niya dito, itong mga instrumento, sabi sa mga instrumento, kahit ang mga bagay na walang buhay na nagsisitunog, maging pluta, maging o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa pluta o sa alpa? So, ibig sabihin, paano nyo maiintindihan, paano nyo mapagkukunik-kunik yan kung walang nagpa-prophesy, kung walang nag-i-interpret? Paano nyo paano nyo malalaman kung ano yun? Kung walang
nagbibigay na ito yon, ito yon, ito yon. Sabi ni Paul. Sabi ni Paul sa 8, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? Ibig sabihin ito, halimbawa yun, di ba yung trumpeta? Tun-tru, tu-tu-tu-tu-tu. Di ba pa meron silang sound noon na eto na yung war. Eto na yung war. So alam mo, ang interpretation ng trumpeta na iyon ay para sa war. Sabi ni Paul, for if the trumpet give an uncertain sound, ibig sabihin, unknown tongue, ibang tunog, ibang salita, who shall prepare himself to the battle? Paano hindi naiintindihan yung unknown tongue na iba ang sinasabi? Paano ang preparation nun? Siya lang, di ba? Siya lang. Yun yung sinasabi ni Paul dito. Yung trompeta na to ay para maintindihan ko ano yung meaning. Para maipaliwanag. Trompeta yun. Yung tunog na yun, trompeta yun. Kaya sinasabi ni Paul, yung mga nagsasalita ng kung ano-ano, walang value. Who shall prepare himself to the battle? Sa Tagalog, 9. So likewise you, except you utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For you shall speak into the air. So sinasabi, pag nag-speak in tongue ka at walang value, nagsalita ka lang sa hangin. Gayon din naman kayo kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Walang value. No value. Sa 10, I think kuha na tayo ng nasa 10 tayo, titigil tayo. Kailangan matapos natin ang verse na to. Marami pa to. We're gonna go part 2. Asan ang 10? Buong chapter, di ba? Tapos kinuha natin sa Acts. There are, it may be so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Halimbawa, mayroon niyang iba't ibang mga tinig sa sanlibutan at walang di may kahulugan. Walang value. So ang pinopoint dito, and I will stop here, ang pinopoint ni Apostle Paul dito ay yung ginagamit ng mga church ngayon na speaking in tongue individually na walang nagpapaliwanag kung ano is not edifying the church. Is not giving pagpapatibay sa church. At iyan ay walang value sa kaligtasan. Kasi walang prophesying, walang katotohanan, dahil hindi mo maintindihan ang sinasabi. It's a mystery. I remember nung kami ni Brian Badaw ay nagdebate dyan. Sabi ko sa kanya, okay, bigyan mo ako ng example ng speaking in tongue. Bigyan mo ako ng example. O sabi niya, hindi daw kasi yung God lang daw ang nagsasabi niya. God, marunong pa daw ba ako sa Diyos? I go, no, hindi. You said you're gonna prove it na mayroon pang speaking in tongue. Ang sabi dito ay spoken written language. Tapos nahuli ko siya. Sabi ko, ganito ba ang speaking in tongue? Sabi niya, ganito ba ang speaking in tongue? Yes or no? Sabi niya, no. O di alam mo. Di alam mo. So sabi ko, never ka bang nag-speaking in tongue? Nag-speaking in tongue daw siya. Sino nag-interpret? Naalala daw niya nung high school may nag-interpret. Ang interpretation daw ay English. Okay, kung totoo man yun, and I hope it's true, then yun ay speaking in tongue. But if you cannot prove it, na sinabi mo lang yun, it's kind of hard to believe. Kasi alam ko, ay ang Holy Spirit ay pumapasok sa tao when they have faith sa blood na sinacrifice ni Jesus Christ, na sinabi niya, it is finished, this is the gospel of salvation, ito ay misteryo na ibinigay ko kay Apostle Paul, na pag ito ay pininiwalaan nyo, seselyuhan ko kayo ng Espiritu, and you will become a new creature as a born again. So again, may God bless you. Itutuloy natin to as part 2. We need to finish the context of what? The truth about speaking in tongues. Sana may natutunan kayo. And Brother Rasha, if they have
questions. Let's get it on. Barasha? Tingnan natin si Brother Russia ay baka may kausap. So let's get to some questions. Let's see. Meron sana para mabigyan natin ng, ay wala ako nakikita dito. Brother Russia, wala ako nakikita ang question. Get it on. Okay. Saan ba? Hindi ko nakikita ang mga questions dito. Bro. Bro, paki-shout out muna ha. Magbe-break lang ako ng 1 minute. Paki-shout out and babalik ako ha, bro. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Shoutout dyan kay Jomar De La Cruz. At shoutout kay Pastor Gomez Anthony mga kapatid. Kay Brother Benji Popoy ng ROG mga kapatid. Rangers of God. Shoutout sa iyo bro. At dyan kay Johanna. Dun sa kay Pastor Ken. At dyan din sa yung naka-Japanese. Ayan, shoutout sa iyo. Mga kapatid, habang nag break si Pastor Alexander, please ask question mga kapatid dahil babasahin natin yan at ipapasagot natin kay Pastor Alexander Santos. So dito mga kapatid, ang topic ni Pastor ay patungkol dito sa speaking in tongue. So medyo negative si Pastor dito at please kung meron kayong question, pwedeng nating itanong kay Pastor at ipasagot natin. So by the way mga kapatid, Pastor Alexander Santos, every 10 p.m. yan, nagpo-podcast siya lagi dito sa Russia TV. You can follow me mga kapatid para laging nakasubaybay dito sa ating podcast. At mga kapatid, ang topic ni Pastor ngayon ay patungkol dito sa speaking in tongue mga kapatid. So, yun. At shoutout din sa Debaters Convention na pinangunguna ni Brother Albert Hinkle ng Victory Church. Shoutout din kay Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto. Ayan, Pastor Alexander Santos mga kapatid, nagbabalik. At ang question dito, sabi ni Johanna, di ba gift yan? Bakit ayaw mo, Pastor? Okay, gift nga yan, pero ang hindi sa ayaw ko yan, hindi sa ayaw ko ng gift. Kasi yung time na yan ay may special task ang mga binigyan ng ganyan klaseng regalo or gift na ang purpose nila ay mag-preach sa buong mundo na sila ay maiintindihan. Galing yan sa Diyos, Day of Pentecost, bibigyan sila ng gift na makapag-preach ng ginawa ni Jesus Christ. Walang tatanggi dyan. But it could happen to me or to you na pagka meron kang pupuntahan na lugar, meron kang magpipreach ka pero hindi mo alam ang sasabihin mo, sabi ng God, pagdating mo doon, kung sa hukuman or sa preaching, siya ay magsasalita on your behalf. So, I believe na pag dumating yung event na mapunta ako sa ibang lugar, na magpipreach ako ng gospel, masasabi ko yung gift of tongues na yan kung ipapagkaloob sa akin ng Diyos. So, hindi sa ayaw ko yan, gusto ko yan, kaya lang right now, my gift ay ipakilala sa inyo ang kaligtasan which is from the gospel of Apostle Paul. So, Brother Rasha, next question. Okay, shoutout kay Pastor Ken. Sabi niya, Amen, preach on Pastor Alexander. Question dito sa naka-Japanese. Hi Pastor, sa UPC ito ay sign na may Holy Spirit ka. How do you react of that? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, I've been too expressive. Ang consistency ko pagdating sa pagtanggap ng Holy Ghost, pagtanggap ng kaligtasan, ay sa paniniwala sa gospel. Ang gospel ay magandang balita ng kaligtasan. Ang gospel ay
ah, ah, ginawa ni Jesus sa krus at yung ginawa niya ay misteryo ng kaligtasan. Itong misteryo ng kaligtasan na to ay kailangan mong paniwalaan na si Jesus ang naghirap para ikaw ay maligtas dahil walang taong makakagawa nito kung hindi siya lang. Dahil siya lang ang matuwid. At yung katuwiran niya na yon ay naging equivalent ng salvation, which is called today as gospel of salvation or ebanghelyo ng kaligtasan, na sabi ni Paul, pag naniwala ka dito na si Jesus ang nagligtas sa iyo, ito ay regalo sa iyo ng kaligtasan. Makukuha mo daw to sa paniniwala na yan at seselyohan ka ng Espiritu. So ngayon, get to your question, sabi mo, ano ang reaction ko sa mga UPC? Napansin mo ba na sinabi nila pag nag-speak in tongue ka, you have the Spirit. You have the Spirit, I see the fire, nasa iyo yung fire. Nasaan ang gospel doon? Nasaan yung sinasabi na, where do you believe? Saan ka naniwala na nasa iyo yung Espiritu? Yung mga pastors ng UPC, marami akong kaibigan dyan, paano nyo nasabi na yung iyon ang patunay na nasa kanila ang Espiritu? Paano? I know. I will explain to them or i-expose ko sila sa inyo na kinuha nila yun sa Acts 2 din. Kasi ang nangyari, ang wordings na sinabi ni Luke ay ganito. There is a rushing wind, humaharagas na hangin, and they are filled with the Holy Ghost. Rumaragas ang hangin, they are filled with the Holy Ghost, and they speak with other tongues. Okay. Doon pa lang, sa sinabi ko, baliktad na ang sinabi nila sa pagtanggap ng Holy Spirit. Ang unang mali nila ay they were filled with the Holy Ghost. Ang ibig sabihin niyan ay mayroon na silang Holy Spirit. Lahat ng dinatnan ng rushing winds, spirito na gift, iyon ay additional power, additional spirit. Kaya ang wordings dyan ay they were filled with the Holy Spirit. Dinagdagan sila ng gift of tongues. Ngayon, doon sa UPC, iintayin kang magsalita. Nagsalita, I see the Holy Spirit. Diba? Ibig sabihin, nung nagsalita, nandun ang Holy Spirit. They just guess. Doon. Kasi, nung bumaksak ang Holy Spirit sa kanila, nung na-filled sila ng Holy Spirit for that gift, they speak in tongue. Pero ano yung sinabi? Ano yung sinabi ng mga tao na nakapaligid na ang buong mundo daw ay nandoon to witness kung ano ang sinasabi nung may gift na yon? Ano ang sabi nila? Hoy, tingnan nyo, nagsalita ng Cyrene, nagsalita ng Egypt, nagsalita ng Mesopotamia, nagsalita ng Judea, nagsalita ng Pontus, nagsalita ng ganito. They speak in a different language. Diba? So, doon sa UPC, what did they speak? Anong klaseng language? Anong klase? Diba? Pagpunta mo doon, individually, nagsasalita sila. Tanong mo. Ano yung sabi niya? O nakikipag-usap yan sa Diyos. Ano nga yung sabi ni Paul? Mystery yan, di natin alam. But rather, magsabi ka ng makaka-edify sa nakakakita. Ibig sabihin, makakapagpaangat sa spirit nila kasi nag-prophesy ka, may sinabi ka. So sabi ni Paul, ayoko niyan. Wala namang na ano yan, kundi sarili niya. So, ano ang danger doon? Number one danger doon,
Lumalabas na yung sa UPC, wala pang espiritu, dumating ang espiritu. Di ba? Pero doon sa the day of Pentecost, they were already saved. Sabi ni Jesus Christ, intayin nyo yung ipapadala ko. This day, intayin nyo yung ipapadala ko. Kanino sinabi? Kanino sinabi yon? Sa church. Sinabi yon sa saved believers. Kasi, baka hindi nyo alam, si Jesus Christ bago umalis or nung kinuha niya yung mga apostles o yung mga tunay na lingkod niya, prayed and then breathed. Hiningahan niya sila Peter at ang mga tao ng Holy Ghost. So they have Holy Ghost already at mababasa yan sa John, ha? Close his eye, si Jesus Christ ay huminga ng Spirit sa mga lingkod niya. They are saved already. Pangako niya, gagamitin ko kayo to preach to the world. Bibigyan ko kayo ng gift of tongues at iyan ay lingwahe. I will fill you. They were filled with the Holy Spirit. Yung mga tao na yon ligtas na. Pero sa UPC, halika. Do you want to receive the Holy Ghost? Do you want me to pray for you for the Holy Ghost? Let's do it. The Holy Ghost. Diba? So, I'm really against that because what I read to you is the Bible by context. Diba? So, sino ngayon ang tama? Yung nag-guess kung ano yon o yung sinasabi ko sa inyo kung saan nanggaling yung aral nila. And take note, the day of Pentecost is an event, Jewish event. The day of Pentecost is an event na parang event ng something about God. Event ng something about what God will do. Ginawa nilang church. Nasa bahay lang sila, mga kubo-kubo doon, ginawa nilang church. At what they did is they go away. Umalis sila mag-preach sa iba't ibang lugar. Pero sila, puntahan nyo sila doon at pagagalingin daw kayo. Hindi natin alam kung sinong Jesus yon, which I know for sure. Kayo hindi, they are Antichrist. Mga maliliit na Antichrist lang, okay? Because the Antichrist ay marireveal in the future. But Russia, let's get it on. Question dito. Sa 1 Corinthians 14:39, why did Paul say, do not forbid speaking in tongues? Okay. Sa binasa ko, 1 Corinthians 14. 39 ang sinabi. Malayo yun, Okay, marami pa tayong dadaanan, pero we'll see. Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng wika. Okay. Huwag ninyong ipagbawal. Wala pa tayo dyan, marami pang explanation, but I can give you the wisdom of why. Kaya sinabi ni Paul na huwag ipagbawal dahil dadaanan natin ang rule ng speaking in tongue. In-explain niya kung ano ang proper way of speaking in tongue. Ano ang sabi niya? May rule yan na in turn. Ibig sabihin ay one by one. Ano ibig sabihin ng one by one? One must say this. One must interpret. Kung may magsasalita ng speaking in tongue na yung iba ay hindi alam ang sinabi, let's say meron kang guest doon. Meron kang guest. Sinabi rin ni Paul yan. Let's say meron kang guest na ang guest mo ay sabihin na nating Ilocano. Okay? Tapos ngayon, may nag-speaking in tongue. Ang speaking in tongue na sinabi niya ay shandala. Ngayon,
naghahanap ngayon na mag-e-explain kung ano yon. Saan na nag-e-explain? Wala. Wala. Anong mangyayari sa guest na Ilocano? Anong mangyayari sa kanya na he's trying to be with God? Anong sasabihin nun? Mga loko-loko to. Ito ba ang sinasabing maka-Diyos? Siyandala, walang magpaliwanag? So, sabi ni Paul, ang rule ng speaking in tongue is in turn. If one will speak in tongue, one must interpret. Ito ang sabi niyan. Ang sabi niya ay this. Kaya sabi, hindi natin dapat ipagbawal yan, but we have to follow the rule na sinabi niya. Di ba sinabi niya nung una, kung ikaw ay magsasalita ng speaking in tongue at hindi ka magpa-prophesy, I'd rather you prophesy than speaking in tongue na ikaw lang ang nakakaintindi or kayong dalawa ng Diyos. Ang sinasabi niyo ay mystery, hindi yan nakakapagpalugod sa mga taong nakikinig. So sa question na yan, nag-jump ka dyan sa 39, but when we go back tomorrow, I can itemize chapter by chapter, context by context, at pagdating dyan, makikita nyo, kaya pala sinabi ni Paul yon ay wag daw ipagbawal, pero kailangan ito ang batas, ito ang pakinggan. Diba? So yan ang sagot dyan, tadaanan natin yan bukas. Brother Rasha? Okay, question dito. How do you explain modern testimonies of people speaking unlearned language if you reject all tongues? Pakiulit nga, bro. How do you explain modern testimonies of people speaking unlearned languages if you reject all tongues? How do I explain? Unang-una, I did not reject. Okay, wala akong nire-reject. Ang gusto ko lang na iparating sa inyo ay yung speaking in tongue, kailangan may mag-interpret. Kailangan may mag-explain. Kasi in reality, ang Bible ay sinasabing speaking in tongue. Yan ang sinasabi, speaking in tongue. Ngayon, what is the meaning of speaking in tongue? What is the meaning? Para sa akin, from the Bible, ang speaking in tongue ay mga lingwahe ng buong bansa or buong mundo. Speaking in tongue ay salita, iba't ibang salita ng buong mundo under heaven. In-explain sa inyo nung panahon na yon, nandoon ang buong mundo at ilang lingwahe ang sinabi. So ano yung speaking in tongue? Ito ay salita ng iba't ibang bansa sa buong mundo. So yung sinasabi mong unknown or unlearned tongue, iyan ay hindi sa Diyos. Unknown, hindi kilala, unlearned, hindi napag-aralan, sino ang mag-e-explain niyan na tao? Hindi alam na wika, unlearned, hindi pa natututunan, paano i-explain sa tao yon? Sinong tao ang makapag-e-explain ng hindi alam na wika at hindi pa natututunan na wika? Hindi ba wala? Wala. So, learn first kung ano ang ibig sabihin ng speaking in tongue. Ito ay lingwahe, ito ay salita ng iba't ibang bansa ng panahon na yon. Kung magkakaroon tayo ng the day of Pentecost today, siguro ang mga lingwahen lalabas ay hundreds or thousands, including dialects. Di ba? So, ang speaking in tongue, to cut the long story short, ito ay salita ng tao na naiintindihan ng tao. Kasi ang nangyayari sa inyo, speaking in tongue is, yun ang speaking in tongue. Pero pag hindi na-explain ng tao, yan ay galing sa demonyo. Brother Rasha?
question dito. Sa 1 Corinthians 13 verse 8 say tongues will cease. How do you prove that happened already rather than at Christ's return? 1 Corinthians 13 verse 8. 13 verse 8. Ano? Hindi ko pa nakukuha ngayon. I'm trying to get my answer by context. If I can answer right now, I will. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula, ay mga tatapos. Maging mga wika, ay titigil. Maging kaalaman ay mawawala. So, ang question dito ay ano? Brother Rasha, what is the question? I think ang context kasi daw nito ay pagdating ni Kristo. So bakit daw Okay. na-cease na nawala na kung parang hindi pa naman, wala pa namang parang second. Hindi. Okay. Let me just explain. Ano? Yun pala ang sinasabi niya. Nakalagay dito, ang binungad dito is charity never faileth. So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, sa lahat ng mga natatanggap natin, ito by wisdom lang sa nakita kong sinabi ni Paul, sa lahat ng gift na ginagawa natin, nandyan yung kahit maging manghuhula ay mga tatapos, maging mga wika or yung tongues ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sinimulan niya, charity never faileth. Charity never faileth. But, yung but na yon, pero yung lahat ng ginagawa natin ay matatapos. So ano yung point? Sa nakikita ko dito ay mas maganda ay pairali natin ang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ay hindi matatapos. At ang pag-ibig ay ang Diyos. Ibig sabihin nun, God is love. Let's copy yung love na yan. So saan papasok yung sinasabi ko sa inyong wisdom na sinabi ni Jesus Christ na there are what? 2 great commandments na sasabihin ko sa inyo. What is the first? Love your God with everything. All your heart, mind, and soul, everything. Love your God. Yun yung first and the greatest commandment. What is next? Love yourself or love your brothers, love your enemies as yourself. So, pag nagawa mo yung love na to, pag nagawa mo ito kagaya ng sa Diyos, ito ay will never fail. Ito ay hindi babaksak, hindi matatapos dahil ang pag-ibig na to ang kailangan sa bawat isa. Why? Because God is love. Pero yung lahat ng nandoon, lahat ng nakalagay dyan na sinabi niya, lahat yan matatapos. So ano yung pinopoint ni Paul? Don't focus too much on that because when you have this love your enemy, don't do this. Ano bang salita na yun na wag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mo. If you love yourself, at kung paano mo iniingatan ang sarili mo, ganun mo rin ingatan ang kapwa mo. Diba? So, yung sinasabi ni Paul na yun na love, which is the charity, yan daw ay will never fail. So, sinasabi lang niya dyan ni Apostle Paul, which is, para nakikita ko yung idea na we can do these things. Magagawa natin to as our gifts. Pero lahat na itong ginagawa natin, mga prophecy na yan, matatapos yan, yung mga alam natin about gift of tongues, yan ay matitigil. Pero itong pag-ibig sa Diyos na number 1
at pag-ibig sa kapwa, sa pagmamahal natin sa sarili natin na ibigay natin sa kanila, it will never fail. So sa context na nakita ko, hindi ko pa nababasa, yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13 verse 8. Brother Rasha? Question dito. Actually, comment ito. Sabi ni Jaymar de la Cruz, sinungaling. Okay, sinungaling. Kasinungalingan, di ba? Ano ang response dyan? Sinungaling. Pagka si Jesus Christ ay nagsabi sa mga Pharisees, brood of vipers. Pag nagsabi siya ng hindi maganda, ine-explain niya kung bakit. Ine-explain niya kung bakit. Ang isa doon, ginawang marketplace ang kanyang templo. Ang isa doon ay nagdadasal sila, that they pretend to be fasting and they show outwardly na mabait sila, but inwardly, they are devil or evil. So, nagbibigay siya ng excuse. So, sabi ni Jesus Christ minsan, na mga babato sa kanya, sabi ni Jesus Christ ay, saan niyo ako babatuhin, mga pinili ko, or the Jews or Pharisees? Saan niyo ako babatuhin? Doon ba sa pinalakad ko yung lumpo? O yung sinabi kong, thy sin is forgiven thee? Saan niyo ako babatuhin? Diba? Ano ang sagot? Hindi ka namin babatuhin sa pagpapagaling mo, babatuhin ka namin dahil only God can forgive sin. So kung napapansin nyo, si Jesus Christ na makatotoo, nagbibigay siya ng halimbawa kung saan siya babatuhin. Ngayon, ang tanong ko sa nag-comment ngayon, saan ako sinungaling? Saan ako sinungaling? Doon ba sa binasa kong context? Doon ba sa binasa kong context? O doon ba nasabihin ko na ang UPC ay devil? Alin din sa dalawa? Para siya, next question. Okay, comment pa din ito, galing kay Benji Popoy ng ROG. Speaking of tongues si Alex, nag-disappear. Yung kanina. Hindi speaking in tongue yun. Travel in time. Hindi ako sinamahan ni Brother Rasha nung isang araw. Magta-travel in time kasi sa Old Testament, ayaw niyang sumama. So eto, magkasama kami ngayon sa future or sa present time. Brother Rasha, shout out dito kay Benji kay Brother Benji po ako. Next time. Okay. Ayan, so siguro last question galing sa akin. Hindi ka naman tutol sa speaking in tongues, di ba? At aware din tayo na maraming pera actually kasi sa totoo. Question dito, same din sa question ko kay Bishop Iramis. Para sa'yo, how you determine kung sa Diyos ba yung speaking in tongues or yung speaking in tongues galing lang sa Kanya or ang speaking in tongues hindi galing sa Kanya pero galing sa masamang elemento, parang ganon, or sa demon, parang ganon. So, can you determine that or hindi mo din alam kung paano? Simple lang i-determine yan. Napaka-simple from the Bible. Yung speaking in tongue, first of all, ano ang meaning ng speaking in tongue? Kaya easy to identify, easy to determine if you know the meaning of the question. So ang question mo is, paano mo ma-determine yung speaking in tongue? Paano? First, you have to know what is speaking in tongue. Pag pumunta ka sa Bible, ang speaking in tongue daw ay lingwahe. Iba't ibang lingwahe. Okay? So ito yung sagot yan, Brother Rasha. Napaka ganda ng tanong.
At eto, question mo paano mo i-determine ang speaking in tongue kung ito ba ay sa Diyos or kung ito ba ay sa kalaban ng Diyos. Sabi sa 4, and they were all filled, Acts 2:4, ito sa bro. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. They began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Yung Spirito, they helped them to speak these tongues. What is it? At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Dito sabi, they speak with other tongues. Sabi sa Tagalog, nagsalita sila ng iba't ibang wika. At sinabi nila dito, yung mga sinabi nila, Medes, Mesopotamia, Parto, kung saan-saan lugar. So ngayon, how do I determine kung sa Diyos ang speaking in tongue? Simple. Merong Amerikano doon na guest. Tapos, pagtayo ni, sabihin na natin yung Christian na magsasaka, na hindi naman nag-aral, na alam niya na ang kaligtasan na natamo niya ay sa blood ni Jesus Christ, nagpapatuo siya, mahal niya ang mga tao, so siya ay nagsasalita kung paano siya tinutulungan ng Diyos sa lahat-lahat. Pagtayo niya doon, magsasalita siya ng Tagalog, ang sinabi niya ay ano? Ano ang sinabi niya? For by grace are ye saved through faith, and it's not of yourself, it is the gift of God. If you have this kind of faith, then you are saved and you will be sealed with the Holy Spirit. Amen. Oops, English yun ah. Kanino sinasabi yun? May guest pala na kanu doon, hindi marunong mag-Tagalog. Pero yung nag-English, hindi marunong mag-English. Now, masasabi mo, anong sabi nun? Hindi ko rin alam. So may magsasabi, uy, English ang sinabi nun. Sinabi niya about faith, about the Ephesians 2:8, ganun-ganon. So makikita mo, that is the proper tongue. Wika ng Amerikano ang sinabi niya. Ano yung speaking in tongue? Iba't ibang wika. So if that is the example na makikita ko, that is truly from God. Otherwise, what kind of wika ayon? Wika ayon ng demonyo. Ano Rasha? Okay, sa experience mo sa buong buhay mo, nakadetermine ka na ba ng totoong speaking in tongues? At kung meron, sino yun? Hindi pa, pero meron akong sasabihin sa iyo through my experience. Yung church na pinanggalingan ko, na itatago ko na lang sa pangalan na Edified Christian Church, doon lumaki din yung mga anak ko, ay kada meron silang youth ministry, ay Brother Rasha, maganda to, kinalabutan ako. I have to say this, ha? I have to say this. Kinalabutan ako. This is good to say. Galing to sa anak ko, okay? So, hindi ano tawag dito, in-explain niya ang ibig sabihin kung ano yon. Pero bago ko anuhan yan, nung nagsasalita sila ng speaking in tongue, lahat sila nag-iikot-ikot. Lahat sila nagsasalita. Yung mga youth, yung mga kabataan that time, nasa bundok kami. Sabi ko, ito na naman kami. Ano naman tong mga to? Sabi ko, ano naman to? Nakakatakot yung iba, nag-iiyakan, mga nangingisay, mga kung ano-ano ginagawa nila. Affected ako, sasabihin ko, hindi sa Diyos to. Hindi sa Diyos. Ngayon, yung time na yon, may dasal ako sa Panginoon na bagay na matagal na yun kasi hindi ko pa alam yata kung ako ay ligtas na, hindi ko alam. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng senyales na yung parang, yung faith ko ay magkaroon ng parang
edify, yung para lumakas. So ito ang nangyari. Nung merong babae, nakalimutan ko pangalan niya. Mabait tong bata na 'to. Naglalakad siya, speaking in tongues, speaking in tongues. Yung isang anak kong panganay, nakaupo lang. Nakaupo lang siya. Nakaupo lang sa isang area. Nakikita ko nakaganyan ako. Nakaganyan ako. Nakikita ko lang, binabantayan ko lang sila o baka magkabungguan, eh. Yun ang papel ko dun, eh. Pinuntahan siya ng babae. Sabi niya, ganyan ang ganyan. Sabi nung anak ko, gumaganon-ganon lang siya, umiiling-iling. Tapos inulit, ganon-ganon. Mga ganon ang naririnig ko. So pagkatapos nun, tumayo yung anak ko, dumaan sa gilid ko at pinuntahan yung nanay niya at niyakap. So yun ang event. Kinabukasan, nagsasalita ngayon sila lahat doon, nagsasabi, ano ba, hindi ba, naramdaman nyo ba yung Holy Spirit, nasa inyo, nandyan? So ngayon, ay, naku, ano ba naman to? So eto, tumayo ngayon yung anak ko doon. Ang sabi niya, inexplain niya ngayon, siya ang nag-explain sa sarili niya. Pero sa tingin ko, iyon ay binigay sa akin ng Panginoon na prayer ko na bigyan niyo po ako ng edifying na kayo ay totoo. So siya mismo ang nag-explain. Nandun kasi ako. Sabi niya ganito. Last night, sabi niya, I wasn't really feeling the Holy Spirit. So what I did is I sat down right on the corner, and here comes Allen. Si Allen pala yung pangalan. Yung Allen na lumapit sa kanya, and she told me, get up, Matthew. Get up, Matthew. Jesus loves you. Tinamaan ako doon. Yung pala ibig sabihin nun. And I said, no. Sabi raw niya, no. Nakikita ko yung rema. Get up, Matthew. Jesus loves you. Yung pala yung sinasabi ni Allen. Ngayon, sabi nung anak ko, and then I stood up, I passed by with my dad, and then I hugged my mom. Sabi ko, loko ka, dinaanan mo ako, hindi mo man lang ako niyakap pa. Yun pa ang ginawa kong biro. So ngayon, para sa akin, ay dapat iba ang mag-explain sa sinabi niya or something. Ito ang ginawa ni Allen, ito ang ginawa ni Matthew. But for that, nung binanggit yung pangalang Jesus, na ako mismo ang nagdasal nung araw na yon kasi napakatindi ng gambling problem ko that time. At halos frustrated, depressed. So para ako makabalik sa mga pag-aaral ko that time, kasi I'm studying the Bible, mga religions that time, pero hindi ako magkaroon ng lakas, hindi ako magkaroon ng parang edifying, yung sumigla. So that time, nagpasalamat ako sa Diyos na thank you Lord. Kasi yun ang prayer ko, magpapansin kayo, yakapin niyo ako. So could that be, yun ba ang speaking in tongue na sinasabi kong different language? Yun ba yun? So, ang sasabihin ko, no. Pero gusto kong sabihin na dahil in-explain niya, yung God ay gumagawa ng misteryo sa iba't ibang paraan ng way niya. So that time, I prayed, and then sabi niya, Allen told me, Jesus loves you, Jesus loves you. Diba? And kung titingnan mo yon, may misteryong nangyari. So, can we accept that? Can we just say, ano yung sinabi mo na wika, diba? So, ang sasabihin ko dyan, it all depends sa event at kung paano in-explain. Pero kung wala silang explanation, alam ko, I'm against that. Alam ko sa sarili ko, I'm against it. Kahit yung ibang kasama ko, against doon. Kasi dapat masaya ka with the Holy Spirit. Kasi yung the day of Pentecost, they were proud, rushing wind, like fire, masaya. Pero yun, mga iyakan ng iyakan, mga hinihimatay pa. At that night, merong nagpapaspikin in tongue sa akin. Meron, babae yun ha. Kasi bago pa lang ako sa pag-aaral, hinawakan ng ulo ko, hindi ba mahal mo yung pamilya mo? Hindi ba? So ibigay mo sa Panginoon ang iyong sarili at magsalita ka ng ganito. Sabi ko, hindi talaga eh.
Hindi talaga pwede sa akin to. Sabi ko, hindi. Umiling na lang ako, hindi sa akin yan. So kung titingnan nyo, nandoon ako, dinadasalan ako ng babae, wala pa akong masyadong alam, hindi ko matanggap yung sinasabi niya. Iiyakin ako pagdating dyan. Nung mga nagdadasal-dasal sila, meron na akong against. Kaya God is working in a mysterious way. So there is one good, there is some that are not good sa church na yon. So experience-wise, Brother Rasha, I count it as a blessing also kasi I prayed for something and then I thank God right away nung narinig ko yung sinasabi nila. Whether it is right or it is not right, I still praise God kasi naramdaman ko na nandun siya, kaya ako nakapag-aral pa ng husto. Yan, okay? Brother Rasha, yun lang. Okay, so siguro final conclusion, bro. Alright, so thank you Brother Rasha sa time. Gabi na rin tayo at sana ay nakakuha kayo ng wisdom without any frustration of giving money or donations. But we have to help Brother Rasha pagdating sa ganitong platform. Kung meron kayong gininte ang puso, ay dito tayo magbigay ng ganitong klaseng tulong para sa pamilya. So bukas itutuloy natin ang part 2. Tatapusin natin ang context ng speaking in tongue para sa mga tao na hindi nakakaintindi. Lagi kong sinasabi to, hindi ako i-correct ni Jesus para sabihin na mali ka or tama ako. Ganun din sila. So it's up to you people, when you hear this, it's up to you na ma-convict kayo kung sino nagsasabi ng totoo. But one thing I am proud of is I'm not asking for any money. I'm putting my time here because life here will vanish, but heaven is not. Or yung pupuntahan kong walang hanggang buhay ay nandyan at nandoon ang bahay ko, nandoon ang regalo ko, at iyon ay hindi mabubulok. Kaya hindi ako tumatanggap ng ganitong klaseng I want to separate myself sa kanila kasi most of them they're making this as a career. Kikita sila. Isolated ako dyan. Ako ay tunay na lingkod ng Diyos. Google ko ang time ko dito para makita nyo ang wisdom na to, and I hope you do. So may God bless us all in Jesus' name. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Alexander Santos. Kung meron pa kayong tanong, please comment down mga kapatid, dahil naka-online naman yan si Pastor at sisikapin niyang sagutin pa ang inyong mga question. At by the way mga kapatid, you can follow me mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live kay Pastor Alexander. At please subscribe nyo ating YouTube channel, Rasha Debates TV. Kung gusto nyo ng debate, PM nyo lang ako. At maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and bro. Okay. Bro, God bless. Thank